Kristo yung maghahari. Yung Antikristo, yun po yung ayaw sa kanyang paghahari. Okay? Sana maliwanag. Walang Antikristong maghahari. Yung totoong Kristo ang maghahari. Ang Antikristo, yun po yung ayaw sa kanyang paghahari. Basahin natin. Lucas 19:27. Sinabi po dito, mga kapatid, dapatwat ang itong aking mga kaaway na ayaw na ako maghahari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Itong ayaw na maghari yung Kristo, ito po yung mga Antichrist. Hindi Antichrist yung maghahari. Sila po yung ayaw maghahari yung totoong Kristo sa Pilipinas. Kaya sa mga nagsasabi dyan, yung 666 Antichrist, hindi po. Ikaw, ako, Pilipino ka man, you are 666, we are 666. Dahil tinago tayo sa numero na yan, Vicaribus Filii. Okay? Kaya yung mga takot na takot dyan, na takot sa numerong 666, tapos aangkin na sila anak ng Diyos, kalukuhan. Inaangkin mo na ikaw yung Kristo, ikaw yung maghahari sa Pilipinas, tapos takot ka sa 666? May Kristo bang takot sa numero? Kalukuhan. Hindi po katatakutan yung numero. Meron ngang 555, kinakain na ganyan yung 555. 666 pa kaya? Nakayamanan yan? Kaya nga, maraming nagkandara pa dyan para kunin yung kayamanan na yan. Pero hindi rin nila makuha. Takot sila sa numero. Ayaw nilang tawagin silang hayop. Okay? Ayaw tawagin silang dambuhalang hayop. Pero yung asal, hayop. Ganon po, mga kapatid. Ang Pilipinas, yung babae dyan sa Revelation chapter 12 verse 1, na may damit na araw, kinurunahan ng labing dalawang bituin at inapakan yung buwan. Pilipinas po din yung babae sa habagatan, yung reyna sa habagatan na babangon. Hindi literal na babae yan. Pilipinas po yan, babangon. Dahil hahatol itong Pilipinas mula sa mga bansa po, mga nananakop po sa kanya mula pa noon. Hahatol itong Pilipinas sa pamamagitan po ng dibino gobyerno. Pilipinas din po yung dambuhalang hayop. Tapos atik-atik kayo na kayo'y sugo, anak ng Diyos, tapos takot kayo sa mga numero, takot kayo sa katawagang dambuhalang hayop. Baka ilusyon lang yan na umangkin kayong anak ng Diyos at kayo yung anak ni Kristo. Kayo yung anak ng Diyos. Hindi po. Kung totoo kang anak ng Diyos, bakit ka matakot sa numero? Numero lang yan. Ang Diyos ang gumawa ng numero, hindi si Satanas. Dahil walang creation si Satanas. Okay? Kaya doon lang po tayo sa katotohanan. Yun po yung rule ng ating mahal na Pangulo. Hanapin niya yung totoong hari na maghahari sa bansang Pilipinas. Yung totoong hari wala dyan ngayon sa mga nakikita niyo sa social media. Yung totoong hari, wala dyan sa kinakikita nyo sa social media na nanawagan na kailangan magbili na kayo, magpasa na kayo mga requirements nyo para magkaroon kayo ng Aeropass. Ano yung klase yung pass yun? Bypass, gate pass, anong klaseng pass ba yun? Pass by. Okay? O nanawagan dyan na kailangan i-surrender na yung gobyerno sa kanila dahil sila na po yung mamuno. Hindi po. Or matagal na silang kinurunahan. Ano, corona ng Santa Cruzan, ng King and Queen ng PTA. Okay? Yung Parents and Teachers Association, mayroon parang may ano yan eh. Parang may King and Queen dyan. Mga King Koy at saka King Kay. Sabi pa ng ating kaibigan. So, ganun po mga kapatid. Divine government. Bakit palagi nating sinisigaw yung divine government? Dahil yung government natin ngayon, hindi divine. Divine government of the Philippines. Dahil yung gobyerno ng Pilipinas, hindi pa banal. Hindi ibig sabihin na itong mga nakaupo ngayon, mga kampo na ng kadiliman, hindi po. Hindi pa lang sa ilang kapanahunan dumating yung banal na gobyerno.
Sila muna yung extra. Sila muna yung pinaupo dyan. Pero hindi sa kanilang kapanahunan, hindi sa kanilang termino, matutupad yung dibino gobyerno. Ipatutupad ng Diyos yung dibino gobyerno dahil kumating na po yung kanyang sugo, yung kanyang piniling anak na maghahari sa bansang Pilipinas. Hindi Antikristo yung maghahari dahil kahit kailan, hindi maghahari yung Antikristo. Totoong Kristo yung maghahari sa Pilipinas. Yun lang salungat sa kanyang paghahari, yun po yung mga Antikristo. Yun po yung sinasabi niya dyan, dadalhin mo sa aking harapan yung ayaw na ako'y maghari sa kanila at papatayin mo. Yun po ang role ng Christ. Kung si Jesus noon sa Israel, nangangaral ng kaharian ng Diyos, pero para siyang tupa na dinala doon sa slaughterhouse. Ngayon sa Pilipinas, hindi natupa yung kanyang karakter. Leon po, mga kapatid. Leon. Siya na po yung lalapa sa mga gusto niyang lapain. Leon po yung kanyang karakter. Hindi po agila ang karakter po ng Kristo. Leon po. Lion in the tribe of Judah. Basahin nga natin. Revelation chapter 5 verse 5. Sinabi niya dito, sabi niya, and behold, sabi niya, kasi nakita dito po ni Juan na walang kahit sino man na makapagbigay po ng interpretation sa mga nakikita niya. Walang kahit sinong angel sa taas, kahit dito sa lupa, wala. Walang kahit sino mang maka-interpret doon sa 7 seals. Okay? Walang kahit sino nakikita si Juan, pero sabi po ng isang messenger, mayroon. Sabi niya, at sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Judah. Ang ugat ni David ay nagtatagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Mayroon po, mga kapatid, yung leon ang makapagbukas ng mga talinghaga. At yung leon po niyan, hari po. Hindi po agila. Kaya nga yung sinabi natin na nasa Mindanao po yung leon. Maraming nagsasabi din nandoon sa kanila sa Luzon, sa Visayas, walang problema. Marami man talagang leon. No? Marami talagang leon. Buong mundo mayroong halos lahat ng mga bansa mayroong mga leon. Leon. Last implementor of nation. Hari po yan. Kaya nga sinasabi natin, baka si Pangulong BBM ngayon, yung huling Pangulo ng bansang Pilipinas at yung kasunod niya, leon na po. Hari ng Pilipinas. At itatayo na po yung inherited sovereign monarchy. Hindi absolute sovereign monarchy. Yung ESM nila hindi po. Inherited sovereign monarchy. Dahil yun po yung mana natin sa Diyos. Kaharian ng Diyos yung ating minana. Kaya nga sinasabi po dyan sa Revelation chapter 2 verse 17, sino po yung magtatagumpay? Ibibigay ko po yung mana. Bibigyan po ng mana. Maliban po sa mana na kayamanan. Itong kaharian po ay mana po natin mula sa Diyos. Basahin natin. Chapter 2 verse 17. At ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi iyaong tumatanggap. Bibigyan siya ng mana yung magtatagumpay. At yung mana na yan, kaharian ng Diyos. At itong kaharian ng Diyos ay ang Pilipinas. At sinabi niya sa 27, at sila'y
paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagdurog ng mga sisidlang lupa, ng magpapalyok, gaya naman ng tinatanggap ko sa aking Ama. And he shall roll them with a rod of iron, as the vessel of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. Paghaharian itong Pilipinas hindi po sa kamay na bakal. Okay? Rod of iron. Hindi po iron fist. Rod of iron. Okay? Pamalo, panghampas ba? Dahil yan po yung kanyang pamalo sa lahat po ng bansa na hindi susunod sa kautusan ng Diyos. Magandang hapon kay Pastor Rolando Saplahio at kay Witik Labtik na nanonood po sa atin. Magandang hapon. Maraming salamat sa kay Ma'am Rinalda Proseso, kilap-kilap. Magandang hapon din. Sa kay Brother John Elorde 5 Grisola, I think from Rizal Province ito. Bro, magandang hapon. So kay Ma'am Bella Arsinas, magandang hapon din. Kay Princess Lo Ampo at kay Magdalena Dumaog, magandang hapon po. So kaya kailangan talaga natin yung totoong pag-ampo na matuman ang pagbuot sa Dios dinhi sa Pilipinas, maingon sa langit. Mamangganing giingon ni Hesus, amahan namo nga naa sa mga langit. Pagadaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Meaning ang pagbulutan sa amahan nga naa sa langit, ipatuman niya dinhi sa yuta. Og kanang yuta is Israel unta kana nga yuta sa panahon ni Hesus. Pero kay wa man siya dawata dito sa yuta sa Israel, og kanang yuta gibalhin, kanang panalangin diha sa yuta gibalhin sa Pilipinas, og kanang Pilipinas karon maoy tukuran sa gingharian sa Dios. Mo nang amahan namo matuman im pagbuot dinhi sa Pilipinas, maingon sa langit, og mokaylap sa tibuok kalibutan ang gobyerno sa Dios. So ganun po mga kapatid yung programa ng Divine Government of the Philippines dito sa Pilipinas. Hindi po tayo konektado sa lahat po ng grupo po dyan na nangangaral po ng kaharian ng Diyos. Sa lahat po ng grupo dyan na nangangaral po ng Divino Gobyerno, hindi po tayo konektado doon sa kanila. Ang DGP, Divine Government of the Philippines, the Ark of the Covenant in the Philippines, Divino Gobyerno ng Pilipinas, at the Lion Kingdom of Alpha Omega and Divine Crusaders of DGP. Yan po ay grupo po yan ng Alpha Omega, the Highness Kingdom of God. Kaya yun po yung sinasabi dyan ni Daniel. Sa mga araw ng kahariang yaon, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian. Sa mga araw ng mga pangulo dito sa Pilipinas, ang Diyos sa langit ay magpapadala ng isang hari na maghahari dito sa Pilipinas after ng mga pangulo ngayon sa Pilipinas. Hari po yung kasunod na maghahari sa Pilipinas upang tutupad sa mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na mga Filipino. Kaya mapalad po ang Pilipinas dahil dito sa Pilipinas makikita ang anak ng Diyos. Hindi na po sa Israel. Yung sinasabi dyan na yung ascension of Jesus doon sa Israel sa Mount Olive, kung saan siya umakyat, doon din siya bababa. Mali po yun. Hindi po yan totoo. Dahil kung iniisip niyong si Jesus ay babalik mula sa himpapawid, okay, sa ating kapanahunan ngayon. Kung siya babalik mula sa ating babalik ngayon sa ating kapanahunan, ang tanong dyan, sino ba sa mga apostolis noon na buhay pa hanggang ngayon? Upang tanongin natin kung anong mukha ni Jesus. Yung umakyat sa langit, yan din yung mukha niyang pababa dito sa lupa. Kung yun ang paraan na hinihintay ngayon ng buong bansa, ng buong mundo sa kanyang pagbabalik,
Kung siya'y umakyat doon sa langit, doon sa after po sa kanyang 40 days, after po sa kanyang resurrection, umakyat siya sa langit eh. Yung hinihintay ng mga tao ngayon na siyang umakyat doon, yun din yung paraan ng kanyang pagbabalik. Ang tanong dyan, paano mo makikilala na yung bumaba dyan, yan po yung umakyat noon? May picture ka ba? May picture ba tayo? May selfie ka ba doon sa kanya? May picture ba yung mga apostolis niya upang tingnan natin na ito pala yung mukha na umakyat noon sa kapanahonan ng mga apostolis? Para yan ding mukha na yan, yung ating makikita na pag siya'y bumaba dito sa lupa. Yan po yung investigasyon. Pangalawa, kung si Jesus nasa puso mo na, bakit mo pa hinintay na magbaba siya sa lupa kung nasa puso mo na? Ganun po mga kapatid. Kaya yung hinihintay dyan na rapture, na tayo po ay sasalubong sa kanya sa kaulapan, hindi po yan totoo. False hope po yan na ibinigay ni Pablo po. Dahil iniisip po ni Pablo na hindi pa siya mamatay, babalik na si Jesus. Yung umakyat sa langit, mga ilang araw, ilang taon na yon, babalik na agad siya. So, iniisip ni Pablo at sinabi niya doon sa buong iglesia po ng Thessalonica na bago sila mamatay, badatnan sila ni Jesus sa kanyang pagbalik at sasalubong sa kanya doon. Ang tanong, buhay pa ba si Pablo? Pangalawa, bumalik na ba si Jesus? Wala pa. So si Pablo na nag-expect na sasalubong sa kanya sa ulap, hindi nga nangyari. How much more tayo hanggang bumabasa na lang tayo, hanggang sa pagbabasa na lang po tayo na tayo po ay aakyat. Hindi po tayo yan. Buong iglesia ng Thessalonica po yung pinagsabihan ni Pablo. Hindi po ikaw, hindi po ako yan. Kaya false hope po yun. Hindi po yun ang rapture. Ang rapture po, nang ikaw iniligtas po ng Diyos mula sa bingit ng kamatayan. Nung muntik ka ng masagasaan, nung muntik ka ng madagatnan, nung muntik ka ng maanon sa mga nakaraang bagyo, nung muntik ka ng natamaan ng mga kidlat, niligtas ka ng Diyos. That is rapture. Kaya yung rapture is every day na ma-experience ng tao na iniligtas ka ng Diyos mula sa bingit ng kamatayan. That is rapture. Hindi yung sasalubong ka sa kanya sa kaulapan, hindi po totoo yun. False hope po yun sa mga naniniwala. Pangalawa, nung sinabi po nila na si Jesus ay babalik sa lupa, correct, walang ano yun, walang question po yun. Dahil siya umakyat sa langit, so ina-expect nila na siya bababa talaga. Pero kung titingnan po natin, mayroong pattern sa kanyang pagbabalik. Si Elias umakyat sa langit, di ba? Si Propeta Elias. Hinihintay po ng mga Israel na babalik si Elias. Si Elias na umakyat sa langit, hinihintay nilang babalik si Elias. So yung akala nila na si Elias ay bababa din sa langit dahil umakyat siya doon. Hindi nila alam na yung pagbabalik ni Elias, ipinanganak siya sa bagong pangalan, bagong katawan, bagong parents, doon po sa kay Juan Bautista. So si Juan Bautista pala, yun pala si Elias na hinihintay nilang babalik. So si Elias umakyat, pagbalik niya, ipinanganak siya ni Zacarias at ni Elizabeth. Si Jesus ngayon umakyat, hinihintay ng buong mundo na babalik si Jesus. Pero hindi nila alam, si Jesus ay ipapanganak muli sa bagong pangalan, bagong katawan, bagong generation, at bagong pangalan. Kaya tinatawag siyang anak ng tao. So wala doon. Sipyat gihapon. Si Jesus, He is the new name of Emmanuel. Hinihintay nila na bago darating si Mesias, mauuna si Elias. Yung akala din nilang pangalan, Elias din ang pangalan. Hindi nila alam si Elias may bagong pangalan.
At yung bagong pangalan ni Elias, Juan Bautista. Ganon din si Jesus. Hinihintay nila si Emmanuel na bababa, na makita talaga nila si Emmanuel. Dahil yun po yung sinabi doon eh. Ipapanganak yung bata at pangalan niya Emmanuel. So hinihintay talaga nila yung Emmanuel na pangalan. Hindi nila alam na si Emmanuel may bagong pangalan at yung pangalan na yun, Jesus. Ngayon naman po sa ating kapanahunan, hinihintay ng buong mundo si Jesus na babalik. Pero hindi nila alam si Jesus may bagong pangalan. May bagong pangalan. Ganun po mga kapatid. History repeats itself. Mayroong pattern. Yung nangyayari noon, mangyayari naman ngayon. Hindi man ganun ang detalye, pero ganun po yun, mga kapatid, yung istorya. History repeats itself. Kaya sana, may mga naintindihan, may mga nakukuha po tayo ngayon sa hapon na ito sa ating lesson. Magandang hapon kay Edith Salvame Rodahe. Maraming salamat, Madam, sa panonood sa ating programa, at kay Magdalena Dumaog, mga Dumaog family dyan sa Barangay Mojang. Okay? So magandang hapon po. At kay Silangang Bayan ng Pilipinas, agree. Okay? Kay Ma'am Merlinda Gabieta, magandang hapon po, Ma'am. At maraming salamat. Kay Ma'am Bella Arsinas, magandang hapon din. So, ganun mga kapatid. Marami pa tayong mga bagay na tatalakayin. Marami pa kayong mga bagay na maintindihan sana, malalaman sana ng mga sikreto. Dahil panahon na ito ngayon na i-reveal natin yung katotohanan. Hindi po yung paatik-atik. May nagtanong dyan, bakit real witness? Totoo ka bang real witness? Saan ka naging witness? Dahil yung totoong real witness lang yung mga alagad ni Jesus. No? Kahit si Jesus, witness nga siya ni Juan eh. Si Juan, witness din siya ni Jesus. Si Jesus, ang witness ng Ama. Okay? Si Jesus, ang witness ng Ama. Pero si real witness, tayo po ay real witness sa pagtayo ng Diyos sa kanyang dibino gobyerno dito sa Pilipinas. Yan po yung ating sasaksihan. Yung pagtayo ng Diyos, yung pagtayo ni Jehovah ng kanyang kaharian dito sa Pilipinas upang manahin po ng kanyang anak. Na yan po yung Kristo. So ganun po mga kapatid, yung dapat nating maintindihan. Na sana mamulat ang buong bansang Pilipinas, lalong-lalo na po marinig na ito po ng ating Pangulo na hanapin niya yung totoong hari. Kasi marami nang ngayon na naghari-hari. Hanapin niya yung totoong hari dahil yun po yung totoong hari, yung magbibigay kaligtasan, kapayapaan, totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Dahil yan po yung role ng hari eh. Hanggat sa lahat po ng kaaway niya magiging mailagay sa kanyang talampakan, ito turn over na po niya sa Ama. Okay? So ganun po mga kapatid yung ating programa. Magandang hapon. Maraming salamat sa nagbigay po ng stars kay Silangan Bayan ng Pilipinas. So sa mga nagtanong, sa mga negative diyan, yung mga nagsasabi na tubigil na daw tayo dahil tawag nito, sunod-sunod lang daw tayo sa programa ng iba na divine government. Mali po. Kung yung divine government yung na programa, diyan lang po yan sa, ano ba diyan? Diyan lang po sa dulo ng Pilipinas. Diyan lang kayo. Hindi buong Pilipinas yung tinutukoy na nyo na kaharian. Pero yung DGP, buong Pilipinas po mga kapatid. Saklaw ang buong Pilipinas. Lahat po ng mga minerals, kalupaan, lahat po ng karagatan, katubigan, makikita po sa buong area ng Pilipinas, yan po yung paghaharian po sa anak ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Adan, ikaw ay mamuno sa lahat po ng ginawa, sa lahat po ng creation po ng Diyos. Siya po ay mamuno sa lahat po ng creation. Kumbaga siya po yung mag-manage. At yan na po din po yung panahon ngayon.
ibabalik po ng Diyos yung kaniyang inutos kay Adan, may babalik din ngayon. Kaya nga sinasabi natin, dito na po natin makikita yung huling Adan. Okay? Yung huling Adan, yung unang Adan noon, yun po yung dahilan na naputol yung everlasting life. Itong huling Adan naman ngayon na maghahari sa Pilipinas, siya po din po yung gagamitin po ng Diyos upang manumbalik yung everlasting life. Kaya dito sa Pilipinas, mag-uumpisa yung everlasting life papunta po sa lahat po ng bansa na maniniwala na nandito sa Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Kaya, maraming salamat. Medyo tumaas-taas na po yung ating oras. Alas 5:30. Okay, magandang hapon kay Ma'am Alma Plinios Orag. So, maraming salamat ma'am sa pagtanaw sa ating programa. Diyan po sa 26 viewers po natin, hindi ko man makikita yung inyong pangalan isa-isa, pero maraming salamat dahil nandyan kayo nakasubaybay sa ating programa. So, hopefully, mayroon po kayo naintindihan, natutunan. Totoo po ang Kristo maghahari. Hindi po Antikristo. Wala pong Antikristo maghahari. Ang totoong maghahari ay ang Kristo. Yung Antikristo, yun po yung haharang sa paghari ng totoong Kristo. Hindi po Antikristo yung 666. Wala po, mali po yan. Yung totoong 666 po, ikaw, ako, tayo mga Filipino. Dahil yan po yung kahalili sa mga anak ng Diyos. So, sa mga umaangkin dyan na sila po yung sugo, sila yung Kristo, sila yung hari, tapos takot sa numero, kalokohan yan. Ilusyon mo lang yan na ikaw yung hari na anak ng Diyos. Hindi po. Dahil kung ikaw yung totoong anak ng Diyos, hindi ka matakot sa numero. Bakit ka matakot sa numero? Kristo ka? Takot ka sa numero? Sama na. Akala ko, sa asawa lang takot yung iba, pati rin sa numero. So, ganun po mga kapatid. Pasensya na, nabanggit yung asawa eh. So salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon. Magandang hapon no kay Ma'am kay Princess Juliana Swan Cacao na nanonood po sa atin ngayon. Yung anak po ni King Gautama Adwaita Siddhartha, si Princess Rahula. So si Princess Rahula mga kapatid, yun po yung anak ni King Gautama Adwaita Siddhartha doon po sa India. Mga kapatid, yan po yung nag-iisa niyang anak. At kay Maria Cristina Swan Cacao, magandang hapon po. At maraming salamat sa nanonood sa atin dito po sa ating programa. Okay mga kapatid, once again, happy anniversary sa Kingdom of God at saka sa Iglesia ni Cristo at saka yung pag-declare po, pag-discover po ng buwan 1969 July 27 at doon po 56 years na itayo, na itusok po yung flag ng Pilipinas doon sa buwan. So maraming salamat sa hapon na ito mga kababayan, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong mundo. Naway pagpalain po kayo ng Diyos ni Jehovah at bibigyan po kayo ng kaalaman na maintindihan talaga yung programa ng Diyos. Kay Princess Loam po, dito na siya, nagkatawang tao. Correct. Marami talaga, nagkatawang tao na talaga yung anak ng Diyos. Kaya ulitin ko, nung sinabi ni Jesus na I and my Father are one, walang problema doon. Ang problema doon kapag ginawa mo ng Ama si Jesus. Kung sinabi ni Jesus, I and my Father are one, correct. Pero hindi ibig sabihin na si Jesus na yung Ama. So, sino pa dito? Kay Cesar Boston. Sir, maraming salamat. Kay Madam Raquel Caboverde, kay Fernando Rialin.
Okay, walang sinumang tao sa ngayon ang nakakaalam ng tunay. Baka sa imuhang grupo lang bro, hindi mo alam. Kung sinong nagsasabi kung sinong nagsasabi ngayon ng Dibino Gobyerno, yun po yung kaya sa panahon ni panahon ni Noe. Si Noe po yung ibinigyan ng instruction. So si Noe man yung ibinigyan ng instruction ng Diyos, si Noe yung nakakaalam kung ano po yung kanyang gagawin. Si Moses, siya po yung binigyan ng instruction. So si Moses din po yung nakakaalam kung ano po yung kanyang gagawin. Pati po si Jesus. Si Jesus ang binigyan ng instruction. Siya rin po yung nakakaalam kung ano po yung kanyang gagawin at kung sino po. Ngayon naman po sa Dibino Gobyerno, kung sino po yung binigyan ng instruction, yun po yung nakakaalam. Kung sa inyong grupo hindi nyo alam, wag nyo kaming isali dahil alam po namin. So ganun po. Okay? Kay Witik Labtik, God is good all the time. Correct. Maraming salamat bro sa pagtanaw kanunay sa ating programa. Kay Ma'am Kanahero Chris. Magandang hapon po ma'am. Kay Brother Ronilo Kadot Gabisay, kay Ronel Pausal, maraming salamat po sa inyo. Salamat dahil sinabayan niyo ako sa loob ng 1 oras at kalahati. So marami pa sana tayo mga tatalakayin sa hapon na ito, kaya lang baka kayo dyan, baka nainip na kayo sa akin dahil wala na akong nakita mga heart no? Wala nang mga nag-thumbs up, wala na nag-heart, baka nainip na kayo sa aking mga sinasabi. Medyo may tawag nito, may konting sakit yung mga sinasabi ko, pero dapat truth hurts and the truth will set us free. So, kailangan natin sabihin yung katotohanan. Kaya sa mga kinurunahan na dyan, na sila lang po yung makakuha ng pera, kayamanan, hindi po kayamanan yung kinukuha nila, kayabangan. Dahil hindi po papasok yung pera dito sa Pilipinas kapag hindi ma-implement yung Dibino Gobyerno. Kaya nga, bukas, suna po ng ating mahal na Pangulo, State of the Nation Address. So marami siguro siyang i-report na balita, mga good news na ibabalita. Pero yung hihintayin natin na good news, na siya mismo yung makahanap sa totoong hari. Hindi yung sinabi, may nagsabi doon na sabihin mo na sa kanya kung sinong totoo. Hindi. Let the Spirit move and remove. Kung nandoon yung Espiritu ng Diyos Ama sa kanya, gagabayan siya ng Espiritu kung saan. Saang lugar, saan ba sa Luzon, sa Visayas, o sa Mindanao siya pupunta upang hanapin yung totoong hari. Dahil siya ang papasukan ng Espiritu upang mahanap yung totoong hari sa Pilipinas. Dahil lahat ng mga naghari-hari ngayon, hindi recognized ng government. Hindi recognized ng government. Kahit yung mga reyna at saka hari dito ngayon na medyo maingay, hindi recognized ng government. Recognized daw ng United Nations, recognized ng iba't ibang bansa, pero sa Pilipinas hindi recognized, kalokohan yan. Bago kayo recognize ng ibang bansa, dapat recognize ka ng sarili mong bansa. Pero yung mga nagsasabi dyan, recognize sila ng ibang bansa, ng United Nations for 56 or 50 countries. Tapos hindi kayo recognize, ano sila, mag-bypass dito sa bansang Pilipinas? Hindi po. Dapat recognize ka muna ng bansa kung ikaw yung totoong hari, ikaw yung totoong reyna. Huwag kang magpalabas